Yun guys, so welcome back sa ating new episode ng Beyond the Hustle podcast. Okay, so I'm sure na-miss nyo ako and na-miss ko din kayo. And sigurado baka bago pa lang kayo dito sa video. So kung bago ka pa lang sa video, maraming salamat agad sa pagpunta. Ang mapapangako ko sa iyo is kapag tatambay ka dito for the next coming minutes or kapag natapos mo tong module na to, marami kang matututunan and itong mga matututunan mo is ma-apply mo right after ng presentation na to. So kung bago ka pa lang, I highly suggest you stay and tambay ka dito para mali mo may matutunan ka. Okay? And kung ikaw naman ay isa sa mga audience ko and been with me sa TikTok pa lang, alam niyo na, let's get back to the show, back to the drill. And before I proceed guys, sa mga audience natin dyan na supporter, medyo hindi ako nakakapag-post lately kasi sobrang daming ganap. So as you may know, nag-aaral ako. Thesis na namin ngayon, finals din namin ngayon. I have freelance work and also I have this big project. So itong big project na to, me and my best friend, Matthew Panganiban, will be working alongside with Sir Ching Kitan. I have this opportunity to do consulting work with his business. So siguro as a reward dito sa inyo as a supporter sa Beyond the Hustle podcast sa season ending guys, bibigay ko sa inyo lahat ng mga natutunan ko kay Sir Chinkitan sa 1 hour conversation namin. So it's a way of saying thank you sa inyo na fina-follow nyo tong podcast and giving more value sa inyo. So yun, all about finance yun, itatackle ko lahat. Okay. So malapit na mag-end yung season 1 guys. So 2 or 3 episodes na lang, then let's go, 'di ba? So recap muna tayo guys. Episode 12 ang pinag-usapan natin is all about long-term thinking. Okay, so kung hindi nyo pa napapanood yun guys, panoorin nyo. And diniscuss ko doon kung bakit ba importante yung long-term thinking. Dinebang ko yung mga paniniwala, in-explain ko yung technicalities at yung mga frameworks na kailangan nyo i-follow para magkaroon kayo ng successful mindset when it comes sa long-term thinking. Now, dito sa episode 13 guys, ang itatackle naman natin is stress. Okay, paano ba i-handle yung stress? Okay, one of the things na bumubuhay sa akin is stress. And maniwala kayo guys, stress is not what you think. Okay, more of that later. And idedebunk ko sa inyo mga paniniwala nyo sa stress na hindi totoo, pero contrarian belief siya na kumbaga yung opposite na belief na totoo na nagme-make sense. So yan yung itatakil natin ngayon and excited na ako i-share sa inyo kung ano ba tong module na to, ano ba yung matututunan nyo. Okay, so three topics lang naman ang natin dito, itatackle. One is yung ide-debunk ko sa inyo kung ano ba yung stress. Okay, contrarian belief. It's not really what you think, guys. Kung sasabi yung stress na ganito, ganyan, hindi yan totoo. Okay, more of that later. Now, misalignment. Okay, stress is all about misalignment. Okay? So, explain ko sa inyo kung bakit kapag hindi aligned yung mga bagay-bagay, yan ang nagko-cause ng stress. Okay? So, next naman is yung framework na fina-follow ko para ma-handle or ma-manage yung stress. Kasi as you may know, nakita nyo naman, sobrang dami kong ginagawa sa life. And, paano ko ba na ma-manage ng tama? So, may fina-follow akong framework. Bibigay ko sa inyo to for free. Sa ibang tao, binibigay ito binebenta to sa akin. I'll give it for you for free. So, at the end of the video, matututunan nyo lahat to. Marami kayong magiging takeaway, i-apply nyo to right away and yeah, magiging stress management machine kayo ngayon after ng video. Okay. So, muna tayo guys? Start natin sa kwento na ako ay isang tao na hypertensive. Okay, hindi ko alam kung medical siya. Hindi man ako diagnosed, pero yung family kasi namin ng hypertensive na tao. Hypertensive, mainipin, alam mo yung beast mode lagi. Yun yung kinalakihan kong household before. And ang funny kasi guys, kapag ganun yung kinalakihan mo, yung upbringing mo most likely, or yung chances na maging ganun ka is mataas. So, contrary sa nakikita nyo ngayon, dati ganun ako. Mainipin, gusto ko mabilis agad, gusto ko may sagot agad. I'm not very very patient enough sa mga bagay-bagay. So, yun yung naging
parang challenge ko before. And part of it, syempre kapag hypertensive kang tao, mainitin ka or whatsoever, madali kang ma-stress. And kapag madali kang ma-stress, madali kang magalit. So gets nyo na kung saan nanggagaling yung pagiging beast mode na upbringing ko. So ganun yung naging setup. Now, as I grew up, madami ako na-realize, met a lot of mentors, life coaches, consultants, and etc. Um, One of the things na na-fascinate ako is, yun nga, ang alam kasi natin guys, when we say stress, it's something na binibigay ng buhay. Okay? Kaya ka na-stress kasi binibigay ng buhay yan. It comes from life, sabi nga nila. And guys, I'm here to debunk that belief. Hindi siya totoo. Life is a constant thing. Okay? Isipin nyo siya, ang life is just a stream of experiences, buhay. Isipin nyo, para siyang flow ng river or flow lang siya ng ng ilog or kaya naman ng tubig na diretso lang. Yun ang reality ng buhay na kailangan natin i-accept. So, yung stress, hindi siya nanggagaling sa buhay. It doesn't comes from life. It's basically a resistance to life. It's not really what you think. Kasi, try nyo isipin guys. Kung kung ang buhay pala, JC, is something na parang flowy lang, something na parang relax lang, o di sana wala kang stress. Well, that's the whole point of my dito point. Kasi kung constant siya nagfo-flow lang, ibig sabihin wala naman talaga dapat ikabahala. Kaso, once na nagkabahala, doon nagkakaroon ng problema. So isipin niyo kung ilog yung buhay, pag nilagyan mo ng malaking bato sa gitna yan, ang mangyayari madidisrupt agad yung flow ng ng river. Ganun siya, guys. Ang tawag doon is resistance. When we say resistance, it's parang pagpipigil against pader, wall siya. Once you resist yung flow ng life, that's where stress happens. Tandaan nyo yan. So, didebunk natin yung paniniwala. Stress doesn't comes from life. It is actually a resistance to life. So, kung babalikan natin yung example, na kung yung buhay is a stream siya ng tubig, kapag ni-resist mo yung tubig, doon magkakaproblema. And that's where stress comes in. Now, okay, so gets na namin. Paano mo masasabing resistant sa buhay yung JC, yung stress? Okay, dito na papasok yung sinasabi ko, guys. Misalignment. Okay. Bakit misalignment? Alam niyo guys, when we want something in life or meron tayong gusto, pansin niyo yung nangyayari sa atin. Una, na-attach tayo. Una, lahat ng bagay gusto natin kinokontrol para mapunta doon. And sa sobrang gusto natin yon, most likely, doon nagkakaroon ng pressure. And try to think about it. Yung pressure na yun, guys, that's actually the stress. So let's say for example, gusto mo kumita ng 100,000 per month. Tapos kumikita ka na ng 50K per month. So kailangan mo doblehin yung income mo within let's say 1 year. Now, kapag papunta ka na doon, na-set mo na yung standard na yon, automatically magkakaroon na ng resistance sa buhay. Bakit? Nagkaka-pressure na eh. Sino ba nagsabi sa'yo na kailangan mo mag-hit ng 100K? Wala naman, di ba? Wala naman nagsabi. See, yung pinopoint ko, kumikita ka ng 50,000, flowy yung buhay mo, pero since nag-set ka ng resistance na parang kikita ko ng 100K in 12 months, that's the time magkakaroon na ng stress. Now, nagiging stress lang yung stress, tandaan nyo to, kapag nagkakaroon ng misalignment. Okay? Kapag meron kang sistema, right decision, right frameworks, at saka right na pattern para makapunta ka doon sa 100K per month in 12 months, yung buhay mo or yung stream ng life mo or experience mo magiging flowy lang. Pero once na nagkaroon ng misalignment, that's where stress comes in. So, gamitin natin ulit yung example kanina. So, gusto mo kunwari kumita ng 100K per month in 12 months, ang current situation mo is 50,000 per month. Now,
What if in the first 6 months ng ano mo, buhay mo, ng project mo na 'yon, anong nangyari? Nag-slack off ka. Lahat ng decisions or action mo do'n hindi align sa gusto mo na mangyari. So most likely, magwa-waste ka ng 6 months at magsasayang ka ng 6 months para sa goal mo. So mangyayari ngayon, nagkaroon ng misalignment. So mape-pressure ka, mai-stress ka kasi 6 months na lang natitira sa'yo. So nagigets yun na yung sinasabi ko na ang stress is nanggagaling sa misalignment. Now, this is where it gets crazier or funnier. The more na-attach ka sa outcome ng isang bagay, the more na may stress ka. Babalikan natin yung example. Gusto mo kinita ng 100k per month, 50k current situation mo. Nagka-misalignment na nga kasi yung 6 months hindi mo na hit, na sayang. Ngayon may 6 months ka pa para ma-hit yun. Now, ang problem, kulang na yung oras mo kasi naka-design nga para ma-hit mo yun in 12 months. Dahil sobrang attached ka doon sa fact na gusto mo kumita ng 6 digits per month or 100k. That's the time nagkakaroon ng sobrang tindi na stress. Bakit? Nire-resist mo yung buhay mo. Kung yung current na plan mo is naka-design for 12 months para ma-hit yun, mamajikin mo gagawin mo 6 months. Hindi siya possible kasi yung flow mo nga 12 months, nagkaroon na ng resistance. So, ma-attach ka. And the more na-attach ka doon sa result is the more nagkakaroon ng misalignment and the more ka na may stress. Now, you get the point na attach. And ito pa yung mangyayari. Now, since attach ka dun sa isang bagay na yun or sa outcome na yun, ang next na mangyayari sa'yo is gusto mo kontrolin yung mga bagay-bagay. And mind you guys, hindi lahat ng bagay kaya natin kontrolin. Number one, oras. Hindi mo control yung oras mo. I mean, hindi mo control yung oras itself kasi oras is just 24 hours a day. Now, since naghahabol ka, pipilitin mong kontrolin yung oras. Hindi nga makokontrol yung oras. Ang makokontrol mo is kung paano mo i-manage yung oras. Pero yung oras itself, hindi mo makokontrol yan. Okay? Hindi kasi si Doctor Strange. Now, since attached ka, kokontrolin mo. Lahat ng bagay na out of your control, kokontrolin mo. Pipilitin mo. Ano na mangyari? Magmumultiply yung stress. Kasi attached ka na nga, tapos ikokontrolin mo pa yung oras. Mangyayari dyan guys, believe it or not, mas lalo ka may stress. Kasi kinokontrol mo yung mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. And ang nakakatawa pa dyan is malalak ka ng awareness. Magiging clouded ka. Bakit? Nakalimutan mo na yung goal mo 12 months. Pero since nagmamadali ka, attach ka, gusto mo siyang kontrolin, nakakalimutan mo na original plan mo na 12 months mo siya dapat gawin. Pero since naubusan ka na ng 6 months, para sa 600k per month ng project, maka-cloud yung awareness mo. And meron na tayong topic dyan sa past episode. Pero yun, na mangyayari, magmumultiply yung stress level, multiply. Ang mangyayari, may stress ka. So, nagigets yun na guys yung point ko na stress comes from misalignment. Okay ba? Now, ano yung dapat nating gawin? Okay. So, basically guys, in order for you to be aligned sa sa life in general, kailangan natin tanggalin yan. Kailangan natin tanggalin yung attachment natin sa mga bagay sa outcome. Kasi kapag tinanggal natin yung attachment, most likely tatanggalin natin yung resistance. And kapag tinanggal mo yung bato doon sa sa river, sa flow na yon, kung yun yung buhay, mas bibilis yung flow. Mas okay yung flow, mas healthy. Ganun din sa buhay when it comes to stress. So lahat ng mga bagay na sobrang attached tayo sa outcome, practicein natin yung detachment. Detach tayo. Ano nga kung hindi ko ma-hit yung 100k per month? At least, in a way, gumawa ako ng, at least I tried. At least gumawa ako ng ginawa ko part ko. Hindi man perfect, pero at least ginawa ko. Trinay ko.
kahit papaano, that's a win for me. Instead of pressuring yourself kasi magke-create lang yun ng stress, detach mo muna. Okay, you fucked up. Sorry mo to tao. Lesson learned. So yun, detach. Kaya pansinin niyo yung mga bata na nagko-content sa sa TikTok ko, lagi silang attached. Okay. The more you're attached to something, the more you will be stressed. Ngayon alam niyo kung bakit maraming malungkot na mga bata ngayon. Masyado silang attached sa fact na 21 kailangan ganito. 18 dapat ganito. Detachment. Hindi masama i-admit na hindi nyo kaya gawin lahat. Pero at least you're trying. So yun, detachment. Next, control. Okay. Stoicism. Stoic. Ako, pinapractice ko yan. Control. Ano ba yung mga bagay na kaya mong kontrolin? Ano yung mga bagay na out of your control sa situation? Let's say for example, hindi mo na control yung oras eh. 6 months na lang bago mo ma-hit yung 100K. So kung dinetach mo na yung fact na hindi mo na siya possible ma-hit, ano yung mga bagay na kaya mong kontrolin? Una, kaya mo kontrolin yung effort mo. Una, kaya mo kontrolin yung reaction mo, yung emotion mo, yung plan mo, or yung output mo para ma-hit yun. Yun yung mga bagay na kaya mo kontrolin. Yung oras, hindi mo na makontrol yan kasi fix ang oras. 6 months na nawala, hindi mo mababalik yun. Kasi ang nangyayari guys, sa ibang tao, opposite. Kinokontrol nila yung mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. And kapag kinontrol mo yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, mafa-fuck up buhay mo. Okay, hindi ka Diyos. Kontrolin mo lang yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Detach mo sa outcome, kontrolin mo yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Okay? Imagine mo, balik tayo sa example kanina. So, 6 months na lang. 6 months na natapon mo para ma-hit mo 100K per month. Now, since detach ka na sa fact na yon, tanggap mo na, okay? So, yun. Okay. Isa pa pala guys na gusto ko yan sa inyo sa detachment, acceptance. Okay, accept nyo. Accept nyo na nangyari na, accept nyo na ganun. And the more you accept things, the faster yung magiging flow sa life, mawawala yung resistance. Tandaan nyo yan, and explain ko yun mamaya sa framework. So, in-accept mo na, okay, 6 months na natapon ko, 6 months ako naging tanga, may 6 months pa naman. See, nagbago yung naging parang ano natin, yung bago yung focus. Imbes na sabihin mo, di ba, naging detach ka, in-accept mo. Balik tayo sa control. Imbes na sinabi mo, shit, 6 months na wala sa akin. In-accept mo, okay, 6 months ako naging tanga. Pero may 6 months pa naman. So, nag-focus ka na ngayon sa bagay na kaya mong kontrolin. So, tatanungin mo, ano ba yung mga bagay na kayang kontrolin? Yung effort ko, number one. Yung output ko, yung discipline ko, yung consistency ko, yung emotion ko, mindset ko. Those are the things that you can control. Since nag-focus ka na doon, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng clarity. Okay? Tandaan nyo yan, clarity. At saka focus. Yan. When you're clear to the things that you want to do or you want to know, yung focus nyo mas mag-a-amplify. So, mas madali nyo masosolve yung problema at yung output nyo mas mumultiply. Now, detach ka na, na-accept mo na, control, aware. Yan. Awareness. Babagsak din to sa acceptance, guys. Embrace reality. Okay? Reality. Embrace yung reality, guys. Ganun naman talaga. Everything happens as it is. If na-fucked up mo man yung goal mo ngayon, ano, it doesn't define you as a person. At least nag-try ka. Okay lang na na-fuck up mo. At least sa next part or next time mo gagawin, you'll be better. You'll be wiser. That's the reality. Wala namang wala sa'yo. Nagkameron ka pa nga. Natuto ka. Gumaling ka sa buhay. Nagkameron ka, walang mawawala sa'yo. So just be chill. Okay? Tularan nyo ko, chill lang. Walang mawawala sa inyo. May next year pa, average lifespan ng tao 70 years. Kung 18 ka pa lang, may 19 pa, may 20, 21 hanggang 70. So chillax ka lang, okay? Wag kang mapraning. So, yun lang.
Para magkaroon ka ng alignment, just do the opposite of this. Practicein mo detachment sa outcome. Two, you need to be clarity. Be clear sa mga bagay na kaya mong kontrolin at hindi mo kayang kontrolin, and hayaan na lang yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Just focus on the things that you can control. Okay, that's what matters. And once you are aware, kapag in-embrace mo yung reality na na-fucked up na nga, it's fine. Accept. Accept reality, embrace reality. You can do better next time. Para mas maging chillax ka. And the more na chill ka, the more na walang resistance, the more na flowy yung buhay. Sino ba may gusto nun? Maniwala ka sa hindi. Kapag na-practice nyo yung flow of life, peace of mind na nakaabang sa inyo. Kaya walang nawawalan ng peace of mind yung tao kasi mag-focus masyado sila sa resistance ng buhay. Gusto ko na mayaman, gusto ko kumita ng ganito. Resistance, resistance, resistance. Okay. Huwag nyo masyadong pokpokin ng resistance yung utak nyo kasi the more na resistance ang ipapasok nyo sa utak nyo, mababaliw kayo, ma-stress kayo. Yes, kikita kayo pero again, you're going against sa flow of life. Tandaan nyo yan. So just be chill, okay? Now, with that being said, Kuya JC, meron ka bang framework kung paano mo siya ginagawa? Meron guys. And ito ginagamit ko to sa coaching, binabayaran ako pero ibibigay ko sa inyo to for free. Tawag ko dito 4A framework. Ano yan? Every time na makaka-encounter ka ng stress, kailangan mo lang itong 4A na yan. Una, awareness. Okay, mag-observe ka muna. Ano ba to? Huwag mo i-judge. Observe ka lang. Tanongin mo sarili mo, ano ba tong bagay na nire-resist ko? Define mo muna, ano ba to? Okay, gamitin natin example yung 100K. Okay, so 6 months na, wala pa rin, progress. Kasi natangahan mo, kasi mali-mali decisions mo. So 6 months na, so na-stress ka ngayon. O identify mo, observe. Ano ba nangyayari? Anong meron? Ano ba tong nire-resist ko? And most likely lahat ng mga nire-resist nyo, nandito lang yan sa misalignment. Okay, masyado akong attached sa 100K ko na goal. Masyado akong kinokontrol yung mga bagay na hindi ko kaya makontrol, like yung time. Ay nasunog ko na ngayon 6 months. So kapag nalaman nyo, naging aware na kayo doon sa resistance na yun, kung saan siya nanggagaling. Yun. Check mo na first part. Now that you are aware, okay? Ang dulas na. Yan. Now that you are aware, the next step would be acceptance. Okay? Kasi tayong mga tao, sige, naging aware na tayo, step 1 pa lang. Aware na tayo. Ang naging problema sa atin na stuck tayo sa step 2, which is acceptance. Okay? Hindi ganito dapat. Hindi ganito dapat. It shouldn't be this case, di ba? Pag English or Konyo. Hindi dapat ganito. Dapat ganyan, ganito, ganito, ganyan. Okay? Hindi nyo ba napapansin? Kapag ganun yung wording nyo, it's actually a resistance. Hindi nyo siya ina-accept. Since aware ka na guys, palitan nyo yung wording nyo na hindi dapat ganito. Why not ganito dapat talaga? Kaya pansinin nyo pag nagko-content ako, may nagpapa-advise sa akin. Ganyan talaga. Keyword, flow. Ganyan talaga dapat. Huwag mong kontrolin. Yung hindi dapat ganito, hindi ganito dapat, nanggagaling yan sa misalignment, which is control. Attachment. Dito lang tayo babagsak, guys. Kasi, masyado kang attached. Masyado mo kinokontrol. Hindi ganito dapat. Nanggagaling yan sa word ng taong gusto mag-control. And the more you control things, the more na hindi mo siya makokontrol. Always remember that. So, from hindi dapat ganito, ganito dapat, ganito talaga. Okay, accept. Hayaan nyo na, ganyan talaga. Pansin yung mga tao na mga chill lang, sabi nila, yan mo na, ganyan talaga yan. Move on. Accept and move on. Ngayon pa lang nakagets nyo na maraming tao na stuck sa 2. And now you know, now na clear sa inyo, di ba? Now, next na framework. Now that you are aware, now na
na-accept mo na yung fact, the next step is action. Okay? Action. Dito na papasok yung control. Okay? Ano ba yung mga bagay na control ko at hindi ko control sa sitwasyon na to? And yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, I'll just leave it here or leave it there. I'll just focus on the things that I can control. Because if you will focus on the things that you can control, most likely you can control the outcome. Yung mga bagay na kakalabasan. And if you can control the outcome, then most likely yung chances or probability mo para manalo or ma-hit ka pa kahit papaano or ma-improve yung outcome is higher. Kaysa kontrolin mo yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kasi sinabi ko na kanina, if you can control the things, if you will control the things that you can control, most likely you cannot control the outcome. Tandaan nyo yan. So yun, now na alam mo na yung mga bagay na kaya mong kontrolin, doon ka lang magfo-focus, doon mo iaalat yung attention mo. Kasi kung doon mo ialat yung attention mo, most likely yung energy mo at saka time mo doon may pupunta. And yung focus, guys, sabi ko nga sa last content natin at last podcast episode, focus is a multiplier of the outcome. So mas ma-amplify yung gusto mo mangyari na mabilis. So alam mo na, action. And lastly, guys, audit. Yan ang nakakalimutan ng tao. Si audit. Audit, reflect. Yan yung keyword dyan. Bakit nangyari to? Di ba naging aware ka na, inaccept mo na, nag-act ka na, naka-move on ka na, okay na. Huwag nyo kakalimutan yung reflection or yung self-reflection sa nangyari. Bakit ba to nangyari? Bakit ba to nangyari yung resistance na to? Anong paniniwala ko yung nag-trigger sa akin? Anong area ng utak ko yung nag-trigger sa akin? Bakit gusto ko masyado yung 100K per month na yan? Anong meron? Na-trigger ba ako kasi sinabihan akong mahina ako? Nainggit ba ako sa SOCMED kasi may nakita akong bata na nagsasabing kumita siya ng ganito? Eh, hindi naman totoo yun. Na-pressure lang ako. Audit. Reflect. Yan. Always audit. Okay? And kapag na-reflect mo na, ang next mong gagawin is just adjust. Adjust. Optimize. Next time na ma-encounter ko to, now I know what will I do. And for sure, yung next na step ko, next na move ko, when I encounter this again, will be a better move. And better move means you learn kasi you have a different behavior sa same situation, and that's the art of learning. Diba? Tandaan nyo yan. Same situation, sinabi ko sa inyo, paano masasabi natuto ka na? Same situation, different behavior. Kapag naulit yung isang bagay sa'yo, tas hindi nag-iba yung decision mo or yung situation mo or yung behavior mo, di ka natuto. And para sa akin, ang intelligence is yung rate or kung gaano ka kabilis matututo. So, kapag may bagay na nangyari sa'yo, kapag inulit mo yung yung action mo doon, ibig sabihin hindi ka natuto. Kung gaano kabilis ka natuto, yun yung magde-define ng pagkatalino ng tao. Yun ang definition ko. Okay? So yan, audit, adjust. Now you know kung ano yung ginagawa ko paano mag-handle ng stress. If a-apply nyo to sa buhay nyo, guys, after this video, most likely, mas magiging clear at magiging flow yung buhay nyo. It's just a series of questions. Kasi most of us, dinidil natin yung stress, nababaliw tayo ganito, ganyan. Hindi tayo nagpo-pause. Hingang malalim. And just observe. Observe nyo muna yung mga nangyari. Ano ba yung facts? Ano ba yung meron na nakikita natin? Kasi ang nangyari sa atin minsan, kaya tayo na-stress, delulo tayo. Masyado nating, one, niro-romanticize yung buhay. Pangalawa, masyado tayong nasa illusion. Once we observe, tumahimik tayo, inobserbahan natin, ano ba yung mga facts? Ano yung mga logic na nangyayari dito sa sitwasyon ko, bakit ako napunta dito? That's the time yung stress mawawala. Just follow this framework. Awareness. Observe, don't judge.
Ano ba yung nire-resist mong bagay? Next, accept. Ano ba yung mga bagay na dapat mong tanggapin na ganun talaga? Nangyari na eh. Next, action. Ano ba yung mga bagay na kaya kong kontrolin? Ano yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin? And doon ko na lang ifo-focus yung attention ko at saka oras ko sa mga bagay na kaya ko pang kontrolin. And after that, audit. Okay? Bakit nangyari to? Ano naging trigger? And next time na ma-encounter ko to, ano yung dapat kong gawin na mas better para hindi ako maput sa situation na to ulit? 4A, framework. So yun guys, stress is not what you think. Stress doesn't come from life. It's actually a resistance to life. When you resist life, that's where stress comes in. Nanganganak siya sa ganun. And stress basically comes from resistance, and those resistance comes from misalignment. Okay? Misalignment. How do you know if you're misaligned to something? One, you are too attached to the outcome. Pangalawa naman, you want to control things that you cannot control. Bakit? Kasi attached ka eh. So gusto mo kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi mo kayang kontrolin. And lastly, since hindi mo na makontrol yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, gusto mo siya kontrol eh, maka-cloud yung judgment mo and yung awareness mo mawawala. Kaya nagkakaroon misalignment. Kaya ka nagkakaroon ng stress. Pero if follow mo tong framework na to, most likely you will be good. So yun lang guys. Very short, concise, comprehensive, and I hope marami kayong natutunan. And actually guys, sobrang excited na ako sa mga susunod. Kasi, sinecheck ko ngayon kung pinupull ko yung laptop ko. Ayan. So, only 3. Guys, 3 episodes na lang tayo bago mag-season end. So, mag-e-end tong sa season, sa episode 16. Episode 16 guys, tapos na, season end na tayo. And magfo-focus na tayo sa season 2. So, excited na ako guys. So, more of that. Try natin tapusin lahat. Siningit ko lang talaga to guys kasi may time ako. And quiz pa na, series pa ng exam namin. Pero yeah, I hope marami kayong natutunan. Na-miss ko kayo. Ayoko naman ma-leave kayo hanging kasi ang dami nag-PPM sa akin. JC, kailan yung next episode? So yan, para sa mga tao na na-stress, I hope marami kayong take away. And yung assignment ko sa inyo guys for this module. Okay. Una, mag-comment kayo sa baba. Ano yung mga bagay na nagpapa-stress sa inyo na na-realize nyo ngayon na kailangan nyong i-accept? And ano na yung mga bagay na yon na kailangan sa stress na yung hindi nyo kayang kontrolin, pero nandun yung focus nyo. So, i-share nyo sa comment section guys ano yung mga experiences na yon para matuto and ano yung next na course of action nyo based sa 4A framework yung gagawin nyo. So, mag-comment lang kayo guys. This is a safe space. Okay, hindi ka i-judge. Yung mga tao na nagko-comment dito guys, nagtutulungan. So, yun yung assignment ko. And second na assignment ko sa inyo guys is if may time kayo, screenshot nyo yung any part of this video, tag nyo ako sa IG or sa TikTok. Kung gusto nyo gumawa din kayo ng content, tag me. Yun lang, or share to your friends. So, yun. Now, before I end guys, thank you so much for tuning in. I hope marami kayong natutunan. And wala na akong ibang hilingin sa inyo guys kung magsusubscribe kayo dito sa YouTube natin. Put a like, share, or anything. Okay, wala akong ibang ipopromote dito guys. Wala akong ibebenta sa inyo or what. So, yun lang ang hinihingi ko guys. This is my advocacy and my dream on serving a lot of people. So, imagine yun kung mas marami tayong taong matatap sa next coming days or future. So, yun. Again, as a part of bonus sa season end, meron tayong special episode na gift ko sa inyo. Ano ba yung mga natutunan ko kay Chinkitan? So, episode guys, 16, mag-e-end na yung season 1. Bonus episode, 2. Yung Chinkitan na learnings at pangalawa naman is konting recap ng ating season 1. So, maraming salamat. Grabe. Sobrang dami nating natutunan, sobrang dami natin na-discuss. So, yun. See you sa episode 14, 15, 16. Okay? Peace!